At matagal na nila itong ginagawa, kaya hindi totoo na nawala ang Fort Karen. Hindi siya totoong nawala. Nalipat lang, nagpagkaroon na ng bagong pangalan. So ninanakaw to every year, no? Kaya walang gustong pumalag sa Kongreso at Senado dahil lahat sila nakikinabang. Lahat sila nakikinabang. Kaya dapat patuloy tayong mananawagan ng hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! At ngayon, yes! Ito na po. Pagdating niya lang kanina, hinangaan ko na siya. Bakit? Ang dami nagpa-picture. Sinalubong, akala ko taga may artista. Yung siguro alam niyo na kung sino siya. Pero bago yan, syempre, babasahin mo natin. She is a blogger, book author and owner of FB page for the motherland. She has bachelor of course, combined major in world, politics, and global justice minor in international development at leading university, FINISA, magna cum laude. Master degree in international relations. She is also a Bachelor of Arts in Business Administration and Human Resources Management and Open University of Hong Kong. Wow! Let's welcome our Miss Sas Rogando Sas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sas Rogando Sasot. Thank you. Nung pagpunta ko po dito, may mga sumalubong po sa akin, yung mga naka-hindi mo pera yan shirt. Ako hindi niyo po alam, yung hindi mo pera campaign ko, nag-start po yan last year. Kasi nga po, last year ko din nalaman na ang Kongreso pala, both Senado at House of Representatives, taon-taon, meron silang tinatawag na budget na MOOE. Kaya yung shirt na yan, ang spelling ng mo is MOOE. Ang ibig sabihin po niyan ay maintenance, operating, and other expenses. At yan po ay hindi kailangan ng resibo. Hindi yan kailangan ng resibo. Ayan, nandito si Atty. Glenn Chong at Atty. Harry Roque, parang naging congressman. Alam nila yan. So, taon-taon, ang bawat isang senador, meron po silang at least, pinakamababa na, 50 million pesos. At least 1 year. Ang bawat congressman po, at least bawat isang taon, meron silang at least 20 million pesos. Yeah, sigawin po, hindi po. So imagine nyo po, ilan ang senador? 24 times 50 million. Ilan yan? 50 million times 24. 1.2 billion every year. Sa Senado pa lang ay walang resibo. Papayag ba kayo dyan? Hindi! Ako nga marami sa akin mga taga-OFW sa Hong Kong na nagko-comment sa vlog ko. Tinatanong ko sila, kayong mga OFW sa Hong Kong, kung pwede ba sa amo ninyo na walang resibo? Tinapay na may resibo? Pare, tinapay may resibo. Bakaya? Saan kayo nakakita na 1.2 billion every year walang resibo? Anong ginagawa nila? Kailangan lang nila ng liquidation by certification. Pipirma lang ang isang senador, isang congressman, na itong pera na ito ay ginamit namin sa ganito. Pero hindi nila kailangan ng resibo. At matagal na nila itong ginagawa, kaya hindi totoo na nawala ang Fort Karen. Hindi siya totoong nawala. Nalipat lang, nagpagkaroon na ng bagong pangalan. So ninanakaw to every year, no? Kaya walang gustong pumalag sa Kongreso at Senado dahil lahat sila nakikinabang. Lahat sila nakikinabang. Kaya dapat patuloy tayong mananawagan ng hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan!
hindi, hindi po, hindi po, salamat na hindi po to, hindi po to makatarungan. Kasi alam natin, halimbawa, yung mga domestic helper, may mga nagpupugbog, hindi na makapag-resibo ng tuhok kung meron. Hindi ba? Di ba may mga domestic helper napapatay pa minsan dahil walang naresibo. Pero itong mga congressman at mga senador, hindi nila kailangang magkaroon ng resibo at pakulit mo ito, paulit-ulit dahil walang umaalma. Okay? At ngayong taon, magkano Joey yung advertising? Ano ba? Ngayong taon, ang budget ng House of Representatives ng Tambaluslos House. Ang budget nila sa advertising at media kuning-kuning ay 500 million. Wala yang resibo. Alam niyo kung magkano yan before? Around 25 million lang yan before ang media budget nila. Ngayon, 500 million. Resibo. Kaya kailangan yung humingi ng resibo. Kaya sabi ko, ito hindi to laban ng mga Duterte. Hindi to laban ng kahit sinong politiko. Laban ito ng bawat isang Pilipino dahil taon-taon tayong ginagago na ginagamit nila ang pera ng taong bayan. Tapos wala silang resibo, makatarungan ba yan? Ito lang ano ang average lifespan sa Pilipinas? 75 years old. So kung maswerte tayo, aabot tayo na 75 years old bawat isa sa atin, no? Eh, ilang taon na kayo ngayon? Sabihin natin, 40 na or 50. So sabihin natin 40. In 35 years, matiteki na tayo. Magprakahan lang tayo, real talk. Pero, etong mga senador at congressman, hindi matitigil yan. Hanggang hindi natin pinapahiwatig sa kanila na tapusin na yung ganyang polisiya. Dahil ang Pilipinas lang ang may ganyang polisiya ang Kongreso na walang resibo ang kanilang budget. Kaya nga, nung binabaruban nila si Inday Sara sa confidential fund, tama lang naman. Sabihin mo kay Inday, Inday, paano mo ginastos yung confidential fund? Dahil, ano ba masama, di ba? Kung kailangan mag-accounting ni Inday, nag-accounting si Inday. Naibigay sa COA. Wala namang findings ang COA na ninakaw ni Inday. Wala po. Ang sabi lang nila, dahil daw 11 days ginastos. Paano hindi 11 days na gastos ibinigay ng Office of the President ang pera December 19. Sa gobyerno po, kailangan ang budget na ibinigay sa iyo ay kailangan mo gastusin bago matapos ang taon. Yan ang hindi nila sinasabi sa taong bayan dahil gusto nilang lokohin ang taong bayan dahil sila talaga ang nagnanakaw sa kanilang taon. Nagnanakaw. Ang dalawa pong media ang lakas loob na questionin ang budget. Nung simulan po natin i-expose ang hindi mo pera yan. SMNI. Anong ginawa ni Tambaluslos sa mga tumulong? Nagtanong lang kung totoo ang kanilang travel expenses ay umabot ng 1.8 billion. Mali naman kasi si Lorraine sa si Eric. Hindi siya 1.8 billion, kundi 2.2 billion.
So, kinulong sila. Ikalawang media na malakas ang loob, si Edwin Gao. Nung in-interview niya ako, sabi niya, maraming salamat at building up mo ulit yan. Pero ngayon, asa na si Edwin Gao? Nahimik na, nakapanag ka na rin ng pera. Sabi niya sa akin noon, maraming salamat at building up mo ulit yan dahil matagal ng problema yan. At tinanong pa niya kung ano sa tingin mo magiging solusyon. Sabi ko sa kanya, hindi ba dapat kayo ang mag-using nito dahil kayo ang mainstream media? Hindi ba? Pero ngayon, tahimik kayo dahil nakikinabang ba kayo sa 500 million media fund ng House of Representatives? Diba? Napusalan. Kasi napakasimple lang naman ang hinihingi ng taong bayan. Ang gasto, ang ginastos mo, ang hindi mo pera, kailangan mo may resibo. Diba? Anong Pilipinas ang ipapamana natin sa mga Pilipinas na meron tayong kongreso na taon-taon may bilyon-bilyon na ginagastos na walang resibo? Isa itong malaking katarantaduhan dahil tayo lang sa buong mundo ang may kongreso na ganito. Tayo lang. Alam niyo po ba sa US Congress, every quarter, meron silang pinapublish. Meron silang pinapublish na accounting up to the last centavo. Kahit 50 cents, makikita mo kung saan ginastos. US Congress yun. US Congress. Tapos meron ibang bansa na pag may ginastos ka over a particular amount, hindi ka na pwedeng mag-reimburse. Pero ito, one to sawa sila. One to sawa ito. No? Only in the Philippines. Only in the Philippines. Kaya nga, kahit mawala itong si Marcos, halimbawa, Sipa, or kailangan ipagpatuloy itong laban na ito. Kahit Duterte pa nakupo. Dahil hindi ito laban ni Duterte, laban ito ng bawat isang Pilipino. At ito ang nagustuhan ko kay Digong. Sinabi niya sa akin sa programa ng USMNI, nagpapasalamat siya. Sabi niya sa akin, Sas, murahin mo ako kahit mga anak ko kung nagkamali kami. Dahil tama lang naman. Si Digong lang ang politiko nagsabi sa akin ng ganyan. Namurahin siya at murahin ang mga anak niya kung nagkakamali sila. Dahil totoo naman, nakita niyo ba kami nung panahon ni Digong? Hindi ba yung mga cabinet secretary sa inuunin namin, oy, ayusin yung trabaho niya, ayusin yung ganyan. Hindi ba? Ngayon, nasa na yung DH ng mga DH? Hindi mo nakatutok fast. Hindi mo nakatutok. Diba? Kasi siya umutok ng cinnamon wave para sa pinaga. Diba nakita niyo siya na, nakita niyo mga vlogger no, lahat, mga cabinet secretaries. Nung panahon na yun, may mga, syempre, may mga OFWs, mga Pilipino, no? Nalapit sila sa mga vloggers dahil na, feeling nila ay magbibigay sila ng, maano ba, mapublish ba yung concern, di ba? Totoo yan. May mga lumalapit sa akin, mga OFWs or whatever, para i-refer sa tamang mga tao. Kasi may ganung silent fact ang Duterte administration. Lalo na sa PCO. Kung ano ang kailangan ng mga Pilipino, kung may pinagdala sa inyo, i-refer ka agad. Kaya may mga na-action na nun. Ngayon, anong ginagawa nila? Ginagamit nila ang social media para patakpan ang kanilang mga kapalpakan at pagnanakaw. Yung DH sa mga DH, isa pa yan. Hindi ba? Kaya nga ito si Pangulong Duterte, nung pumasok siya ng politika, isa ang kanyang sinabi, trabahador lang siya ng gobyerno. Nung natapos ang kanyang termino, yun din ang sinabi niya, trabahante lang siya ng gobyerno. Itong nakaupo ngayon sa Malacanang,
Nararamdaman nyo ba na trabahante siya ng ang feeling ngayon ng mga nakaupo sa Malacanang ay pang-aari nila ang Pilipinas. Hindi ba? Wala silang pakiramdam. At binudol tayo. Hindi naman talaga ito. Binudol tayo. Tama. Tama ka, Nay. Pupunta tayo ngayon dahil sa Inaya. Kasi alam niyo po ba ang pillars ng Philippine foreign policy? Ang isa sa mga pillars ng Philippine foreign policy are the welfare and interest of the overseas Filipino workers. So isa kayong malaking pillar ng foreign policy. Ibig sabihin yan, dapat ang foreign policy ng Pilipinas kailangan i-address ang welfare interest ng bawat isang overseas welfare Filipino. Kailangan babalansin mo yung mga interest, may territorial integrity doon, economic security, at ikatlo, yung welfare interest ng OFWs. Bakit si Pangulong Duterte ay my friend to all, enemy to none na foreign policy? Dahil sa lahat ng bansa sa buong mundo ay may OFW. Hindi ka mo pwedeng magkaroon ng kalaban, tapos ang mga Pilipino, ang mga citizens mo, ay nasa iba't ibang bansa. Dahil para lang yan sa isang barangay. Kung ang anak ninyo ay iniiwan ninyo sa kapitbahay ninyo, sa araw-araw, tapos aawayin niyo yung kapitbahay ninyo, hindi ka babangag. Nagagawin mo yan at ipapahamak mo yung anak mo. Hindi ka. Kaya ganon ang foreign policy ni Duterte. Dahil ang unang-unang mapapahamak pag ikaw ay may inaway na bansa at yung ginagawa nila ngayon sa Pilipinas, nang ginagawa nila ay nagpo-promote ng racism, pag ang naresta ka ng mga Pilipino, anong gagawin nila? Nga. Dahil hindi ba nila ito iniisip? Paano ba nila maiisip kung paano nila aaksyonan ang mangyayari? Hindi ba? Kaya mga kamakayan, okay, tayo alam mo daw, papunta na tayo sa afternoon. Ang tinatarget nila ngayon, yung mga anak ninyo. Yung mga anak ninyo na nagso-social media, nag-TikTok, nagaganyan, kausapin ninyo yung anak ninyo. Dahil malamang hindi, baka hindi tayo makaranas ng wars ng ating bansa. Kundi yung susunod na generation, yung mga anak ninyo at yung mga apo ninyo. Kaya kausapin ninyo yung mga apo ninyo at mga anak ninyo na huwag makinig sa bangag. Huwag makinig sa bangag. At ang ituro ninyo sa inyong mga anak, at siguro isa puso ninyo na rin, ay tratuhin ninyo ang bansang Pilipinas na para ninyong anak. Itrato ninyo ang bansa bilang isa ninyong anak. Bilang isa ninyong anak, ayaw ninyo na inyong anak ay mapariwara. Ayaw ninyo na inyong anak ay mapabarkada sa maling tao. Ayaw ninyo na inyong anak ay binubuyo upang makipag-away. Ang gusto ninyo ay inyong anak ay lumaki ng disiplinado, may patutunguhan, at maayos ang kanyang kinalalagyan. Sa tingin ninyo ba, ang inyong anak na Pilipinas ngayon ay isang anak na lalaking responsable, disiplinado, at may patutunguhang bansa? Sa kalagayan niya ngayon, wala. Kasi nga, ang kanilang concern ay kung paano sila patuloy na magkakamkam ng pera. Ano ba ang nangyayari ngayon? Sino ngayon ang inaaway ni BBM na malalaking tao? Wala. Kung nung panahon ni Duterte, halos araw-araw ay may minumura siya. Duterte! Kung noon halos araw-araw ay may minumura siya, oligarko, magnanakaw sa gobyerno, kabinete niya, simbahan at kung ano-ano pa. Ngayon naman sobrang tahimik ng presidente nito na parang walang nanluloko sa mga Pilipino. Pero bakit kasi siya magmumura? Ang mga manluloko sa Pilipino ngayon mga kabarkada niya. Ang kabima niya. Hindi ba? Nanalig tayo ng continuity, kaya natin sinuportahan si Bongo.
Yan ang totoo. Diba? Kaya natin siya sinuportahan. Pero ang nangyayari ngayon ay hindi continuity, kundi paglubog ng Pilipinas para lamang sila ay may pang-party sa Malacanang. Tama yan, napudol na. Masakit mabudol, no? Masakit ang mabudol. Kaya nga, hindi na tayo dapat magpapabudol muli. No? Kailangan, makita natin ang totoong sinseridad. At makita natin na may ginawa talaga sila sa bayan. Kaya nga si Duterte, sinuportahan ko nun, dahil malaki ang ginawa niya sa Davao. Hindi biro ang paglilinis niya sa Davao. Diba? Si Mama. Pero yun na nga po, ilang magtatapos ko. Sana po ay kausapin ninyo ang inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ang kalagayan ng bayan. Kung hindi mangyari ang sinasabing gera ni Atty. Vic sa ating panahon ngayon, mangyayari ko sa panahon ng iyong anak. Or sa susunod na henerasyon. Mangyayari nangyari sa Ukraine. Kaya kausapin yung anak ninyo. No? Kausapin nyo sila ng masinsinan at makita ninyo para malaman nila na sila ay binubuyo papunta ng isang kami dahil malaki ang pera sa gera. At hindi, kung ninanakaw nga nila ang MOOE nila taon-taon, paano pa yung perang ibibigay ng ibang bansa para sa gera? Yan ang kanilang totoong gusto. So mahalin po natin ang Pilipinas katulad ng pagmamahal ninyo sa bawat isang anak. Ayaw ninyo mapariwalangin yung anak. Ayaw ninyo ang inyong anak ay malagay sa gulo. Ayaw ninyo ng anak ninyo ay binubuyo sa isang maling desisyon. Gusto ninyo ang anak ninyo ay lumaking matatag, may responsibilidad, makatao, at yumayabong ang buhay. Yan dapat ang isa puso natin sa ating Pilipinas. At itong mga nasa Malacanang, hindi nila tinatrato ang Pilipinas bilang isang kanilang anak, kundi para isang pitakang kanilang kinukupitan bawat taon. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ms. Kat Ricardo Sasso. Kasi natatakot sila sa atin. Pinatatakutan nila yung katotohanan. At pinatatakutan nila, lahat ng pangarap nila sa atin, budol yun, pangarap lang para sa kanila ng gusto nila. Sino ba dito yung masaya? Wala. Mataas presyo ng pagkain, sino yung tawa ng tawa nung nag-concert? Ano diba? Kasi nga nangako na, nung ano yung pangako ng Presidente Rodrigo Duterte, a comfortable life for all Filipinos. Anong pangako sa atin ni BBM? Continuity. So, comfortable life pa rin. Ang problema sa 2 taon, meron pa tayong nakita na gumalaw. Ang susunod naman natin na magsasalita, maisog din to, is a lawyer, vlogger. She obtained a law degree in the University of the Philippines 1997. In 2002, she also pursuing an international relations degree at the University of Minnesota, a master's degree in archaeology in the University of the Philippines, a former press secretary of the current administration. Please welcome Attorney Beatriz Lexicos Angeles! Tinanggal. Naalala niyo, natin si Rodrigo Duterte. Mayor. Matagal ko lang pinakampanya siya. Hindi pa ako fully convinced. In other words, hindi ko sure tama ba itong kandidato na binoboto mo. Pero minsan, naglalakad ako sa Cubao. Batang Cubao ako. Naglalakad ako sa Cubao. May, alam mo yung pulubi? Dukhang-dukha sa kanitang nakatira. Meron siyang sinulat na pirasong social phone. Nakalagay, Rodrigo Duterte for president.
nakabag ako ng siya yung pag-asa ng dukhang-dukha ko. Nagbagong buhay natin. Umaasa kantas na ini-expect natin sa bigay. Pero hindi ko nakalimutan yung tulong. Binalik-balikan ako ng mga tulong. Hindi na siya po nakatira sa kariton. Ganun yung naging 6 na taon natin sa Duterte administration. Kaya buong po, ang paniniwala ko na sa Marcos administration, lalo pa sa makakatawa. Hindi ko nakalimutan yung tulong. Ang problema ko niya, tila dito sa administrasyon na ito, papunta tayo, balik, andun na naman, bago na naman maraming problema. Pero wala na silang pag-asa, wala nang sumusulat sa karton kung sino gusto nila ng presidente. Punta sa kalenda, ang presyo ng bigas, halos 60 pesos. Sinong taong nakatira sa kariton ang makakabili ng isang kilong bigas? Ito yung masama. Lumabas ulit yung video ng ating Pangulo na sinasabi na ang pangarap na walang gutom na Pilipino. Sabi na, that is my dream. No hungry Filipino. Wala rin ako. Kaya nanindihan ako sa kanyang administrasyon. Dahil alam ko, taos-puso yung pangarap na yun. Alam, pangarap siya. Ngayon, tumataas ang presyo ng bigas. Pero asan nila yung solusyon? Ang solusyon, ika ng presidente mismo, ayusin ang supply and logistics system. Tulungan yung magsasaka. Pero ang katotohanan nila, import ng bigas. So, sino dito anak ng magsasaka? Kayo magsasaka! Ako naman sa tinito. Nagsasaka ka ba kayo? Lugi. Yung programa. Institutional yung mga programa na yun. Yung mga programa na ito, ito ay para sa abono, para sa fertilizers. Mayroon pa, at kung sino yung nagsasaka ng bigas, diba, meron din kayo sa rice tarification law. Ang problema, binabaan ng taripa sa pag-import ng bigas, kaya yung ibibigay na assistance sa mga magsasaka ng bigas, ng palay, mas pababa rin. Sino ang yumayaman sa importation dito? So, tayo, ano nangyayari? Taon-taon ay lugi yung mga magsasaka, nababawasan yung pagsasaka natin. Lugi, makapagpaaral ng anak. Walang bagong nagsasaka. Ang alam din ng ating Pangulo, magkaroon ng corporate farms. Yung mga tabi-tabi ng mga lupa na para sa agrikultura, lahat yun, i-invest na yan para mas efficient, mataas ang technologically advanced. 2 taon na inintay ko kayo isa. 2 years. Wala. So ang mga biyahe, ang purpose niya, official ito, ang purpose ng mga biyahe, makapagkikaya ng mga mag-i-invest sa mga ganitong pangarap. Corporate farms. Para yumaman din ang ating mga magsasaka. Pero 2 taon na, hanggang ngayon, pangarap pa rin, hindi na plano. So ano yung epekto nito? Kayo, OFWs, di ba, nagpapadala kayo ng pera? Yes. Always. Tumaas ang dollar exchange rate, di ba? Yes. Dapat mas maraming pesos na dollar, di ba? Pero, hindi tumaas ang presyo sa Pilipinas. Ang epekto sa inyo, lugi pa rin. Mas mahal pa. At minsan ka lugi, di ba? Mas mahal pa kasi mataas ang exchange rate, pero naunahan na ng presyo ng pagkain sa Pilipinas. Yes. Sabi ng Bangko Sentral,
ang taas ng presyo sa Pilipinas, yung inflation, ay food driven. Ibig sabihin, mahal ang pagkain, lahat ng iba, mamahal din. Of course, nandiyan din ang mahal ang crudo. Pero sa atin, matatanggap ka, kayanin natin mahal ang crudo, nakaka-adapt tayo. Pero yung pagtaas ang presyo ng pagkain, yun ang unang gagawin natin. Yun ang unang-una natin bibilhin, pagkain. Yun ang pinakakailangan natin para mabuhay, pagkain. Pero ano yung hindi nila tinututukan? Pagkain. Inamin ni Secretary Francisco Chu Laurel, 2 bilyon kailangan para tutukan ang supply and logistics system para magmura ang bigas. 500 billion ang inilaan para sa ayuda. Ang ayuda, walang proyekto yan. Wala din silbi. Correct. Walang development. Walang bagong pabrika. Walang bagong trabaho. Walang dagdag na kalye. Walang dagdag na negosyo. Pero, sana nagawa nila yung 2 billion lang, nagmula sana yung pagkain. Pero inuna nila yung 500 billion pesos na ayuda na aminin na lang natin na in aid of elections yun. Naglulukuhan ba sila? Kasi sila ba naglulukuhan? Kasi tayo na, gulat na tayo. Alam naman natin para saan yung 500 billion pesos na yun. Tapos may manlinimos, ay may manlinirang ng pera sa Abu ba yun? Oo, ngayon. Hindi government employee. Yung government official, wala din official designation. Pero siya yung nakikipag-usap dito, para sa ilalagay sa Maharlika Investment Fund. Yung 500 billion, alam nyo, kung nilagay nila sa Maharlika Investment Fund, hindi siya na yun. So may pera sana tayo para sa infrastructure. May pera sana tayo kalye, bridges, o kaya makapaghikayat tayo ng investors sa Pilipinas. Pag may investor sa Pilipinas, may trabaho. Pag may trabaho, baka yung ilan sa inyo makauwi na. Ayaw din na kayo uwi. Kasi kung gusto niya yun, mas maayos yung buhay sa Pilipinas. So ano yung epekto? Walang bagong trabaho, tumataas ang crime rate. Sunod-sunod po yun. Walang trabaho, walang pera, mahal ang pagkain, mahal ang tubig, walang trabaho. Anong meron tayo? Pero, meron tayong Inday Sara. Meron na equals pag-asa. Alam mo lang, Inday. Walang pag-asa. Ate ako, dito na siguro nagdadama. Ang punto dito is, buong-buo ang paniniwala natin na ang pag-aayos ng buhay natin tuloy-tuloy. Wala na sa alang tao na nakakayot na nagsusulat kung sino yung gusto niya maging presidente kasi magbabago buhay niya. Ang pangarap natin, sana nakaka-uwi tayo, sana madaming trabaho. Sino bang may gusto na nanghihimolay sa pamilya? Diba ang ganda sana, kung tuloy-tuloy yung progress, dami sa kauwi, or at the very least, yung pinapadala sa inyo, hindi nagkukulang. Pero sa ngayon, alam ko, marami nang nagkwento, madami nang kulang. Kailangan dagdag, kailangan dumadagdag. Hindi yung needs hindi dumadami yung pangangailangan ng mga tao. Nagsisikip na nga ng siguro. Yes. Pero padagdag pa rin, pinapadagdag pa din yung padala ninyo. May hanggang na lahat. Aabot tayo kung sa punto, pag piso na lang ang tinaas ng presyo ng bigas, hindi nakakain ng mga pamilya natin. Aabutin pa ba natin sa galing? Ano una natin gagawin? Hindi ako naniniwala na ang salita ay ginagawa. Kaya kami dito, marami dito, yan, si Dr. Nick, si Dr. Nick, Dr. Harry, tinatarget kami, target kami ngayon. Yes. Andito kami! Hindi sana, makamura ka lang sa social media. Kasi game!
nasanay tayo dyan. Pero hindi, malagpas na sila. Ang request lang namin, hindi dapat kami lang. Kung mayroon kayong nakikita na hindi tama, kung na kayo ay nabudol, kung meron kayong nakita na hindi man lang niya tinutupad, hindi man lang niya ginagawa ng paraan, parang Siya po yun, guys. magsalita rin tayo. Alam niyo kung bakit targets kami? Kasi kayo maiingin. Hindi lang naman kami maigay kasi nasasaktan sila. Sinararamdaman nila. Kasi natatakot sila sa atin. Kasi natatakutan nila yung katotohanan. Kasi natatakutan nila, lahat ng pangarap nila sa atin, budol yun, pangarap lang para sa kanila yung gusto nila. Sino ba dito yung masaya? Wala. Mataas presyo ng pagkain, sino yung tawa ng tawa nung nag-concert? Ano diba? Kasi nga nangako na, nung ano yung pangako ng Presidente Rodrigo Duterte, a comfortable life for all Filipinos. Anong pangako sa atin ni BBM? Continuity. So, comfortable life pa rin. Ang problema sa 2 taon, meron na tayong nakita na gumalaw. Kasi alam nyo naman yung baso. Parang ano yun, spirit of the glass. Wala. So, anong gagawin natin? Unang-una, malakas ang boses natin. Kayo, lalo na kayo OFWs. Ang ekonomiya babagsak kung hindi kayo nagpapadala. So, anong gagawin ninyo? Pamilya ninyo. Hindi. Pero kaya ninyong sabihan ng pamilya ninyo. Kailangan din nila suportahan yung hikayat natin. Uy, umayos nga kayo. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Umakyat kayo dyan, wala kayong alam. Dagdagan pa natin, umakyat kayo dyan, mas wala pa na kayong gagawin para sa taong bayan. Nakikita natin maganda buhay nila. Uy, congratulations, okay na. Sila. Sana sinama tayo. Di ba sama-sama tayo babangon ulit? Oo nga sila. So, ang request ko, kailangan united tayo. Kailangan iisa yung boses, iisa yung hikayat natin ng pagbabago. Kailangan malakas at consistent tayo. Isang tabi natin yung mga differences natin. Maliliit yan eh. Minsan nga kahit yung mga pink, alam niyo kung bakit hindi sila nagsasalita. Alam nila tama yung hikayat natin. Alam nila yan. Alam ng mga dilaw na tama yung hinihingi natin. Hinihingi nila dati yun eh. Alam nila na sumisigaw tayo para sa hustisya. Bakit sila tahimik? Hoy, tawang-tawa ako doon sa pambansang dalaga. Gigil niyo ako. Pero ang punto natin dito is tayo, nagawa natin ang panahon ni Duterte. For the first time, may isang naging Pangulo, wala siyang kakampi sa Kongreso. Yes! Siguro si Kong Alvarez, di ba? Parang dalawa lang sila. So, unang sona ni Presidente Duterte, wala naman sa'yo natutulog sa akin. Pero siya ang Presidente. Ibig sabihin, nagawa natin dati, magagawa natin ulit. Hong Kong OFWs, kayo po, ang laki ng boto ninyo noong 2016. Kaya kung magkakaisa tayo, mauulit natin yung pagbabago. Because Hong Kong OFWs are maisog. Maisog! 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 Kaya kayo, lahat, every single one of you, lahat kayo, instrumental, walang iwanan to. Magkakasama tayo lahat. Yung pagbabagong nagawa natin ng 2016, mas ilalampas natin this time. Kasi mas matalino na tayo na nabindot eh. Nagpunta na tayo, di ba? Ayaw na natin kung sino yung mamumudol dito. Kung sino yung nanamantala sa ating paniniwala na itutuloy ang pagbabago. Yes. Diba? Hindi na yung mauulit. Ang inuulit natin,
ibalik yung espiritu ng 2016. Pagbabago na natin ng 2016, hindi lang ibabangon, mas marami na tayo ngayon. So, wag pong kakalimutan. Hong Kong OFWs, you are Maiso. We are all Maiso. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, Attorney Tracy Cruz Angeles.